Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Proverbs, aklat po ng Kawikaan, chapter 20, verses 6 to 7. Sinasabi ng bawat isa na siya'y tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. How to be a good husband. Sa ibang translation po, mababasa ninyo na itong Proverbs 20 verse 6, ano po, ay yung faithful man, mahirap daw pong hanapin. Ano po? Kaya napakapalad po pag kayo'y nakatagpo ng isang lalaking tapat. Ano po? At ang sabi diyan, tutularan siya ng kanyang mga anak. So, ano ba ang requirement ng isang mabuting asawa o ng isang husband? Unang-una po malinaw na dapat ang lalaki ay God-fearing. Yun po sinasabi ng Psalm 112 verse 1. Ano po? Kasi magmumula lahat ng kanyang ikinikilos sa kanyang banal na pagkatakot sa Diyos. Doon po manggagaling lahat. Ano po? Yung kanyang mga gagawin sa buhay at yung kanyang pangangasiwa sa kanyang pamilya. At alam niyo po, sabi ng Biblia, dapat ang lalaking ito ay tapat. Ano po? Sabi sa Proverbs 20 verse 6, at nangunguna siya by example. Ano po? Yun ang sinasabi ng verse 7 ng Proverbs 20. Ano po? At 1 Corinthians 11:1. Kaya ito po yung material na kailangan tignan nyo sa mga lalaki, kayong mga kababaihan, kung meron sila nitong ganitong klaseng quality, pasado na. Ano po? At higit sa lahat, sila ay unselfish at responsable sa buhay. Po, napakahalaga nitong mga qualities na ito na dapat makita sa mga lalaki. At alam niyo po, pagka kayo pumasok na sa buhay, may asawa, ang husband, siya po ang pastor, ano po, ng tahanan. Yun ang sinasabi ng Joshua chapter 24, verse 15, na katulad ni Joshua, ang inyong goal ay yung masabi ninyo na, as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi ikaw ang mag-guide sa iyong pamilya concerning sa faith ninyo. Po, sa iyo manggagaling yung wisdom na galing sa salita ng Diyos. Kaya nabanggit ko kanina, napakahalaga na God-fearing man talaga ang lalaki. At ang sabi diyan, ikaw ang mananalangin din sa iyong pamilya. Ikaw ang magmi-minister sa kanila, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Dapat alam mo yung kanilang mga pangangailangan. At kailangan loving and caring tayo sa ating mga anak, tayong mga lalaki. Ganun dapat po ang figure na ma-develop sa atin. Ano po? Para tularan tayo ng ating mga anak. At ang tunay na lalaki o sabihin na nating ama, handa siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. So, yan po ang tungkulin ng isang husband. Siya ay isang pastor. Meron siyang unang-unang kongregasyon. Walang iba kundi ang kanyang pamilya. Pangalawa, ang husband ay tinatawag ding protector. Ano po? Ibig sabihin, ikaw ang mag-iingat sa iyong pamilya. Kailangan ikaw ay matapang, matatag sa buhay na ito. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 at Ephesians chapter 6 verse 10. Kasi ikaw ang mag-shield sa iyong pamilya sa lahat ng mga physical, emotional, and spiritual threats na darating sa inyong buhay. Kaya dapat matapang ka, matatag ka. Hindi ka madaling matalo ng mga problema. Ang kalakasan mo gagamitin mo para i-safeguard mo ang iyong pamilya. Hindi para mang-abuso, ha? Tandaan ninyo kasi ayaw ng Lord yon. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7, ang totoong godly husband, minamahal niya yung kanyang pamilya. Hindi siya nang aabuso ng asawa at ang kanyang anak. Maling-mali po yun. Ano po? At dapat bilang husband at isang ama, proactive ka. No? Katulad ng Diyos, no? Yung mga pangangailangan ng iyong mga anak, ng iyong asawa, pinaghahandaan mo. At dapat malalim ang conviction mo patungkol sa mga bagay na espiritual, lalo na sa patungkol sa pananampalataya. Kailangan malalim ang iyong paninindigan dyan. At ang isang husband din, tinatawag siyang provider.
Kasi dapat po mag-provide ka sa iyong pamilya. Yun ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 8. Titiyakin mo na yung needs ng iyong pamilya, food, clothing, shelter, mai-provide mo. Ikaw ang magpupundar, ikaw ang mag-iipon para sa iyong pamilya. At ang goal mo, quality life, yung maayos na buhay. Hindi yung basta-basta lang, hindi yung patitirahin mo lang yung pamilya mo kung saan-saan. Hanggat maaari, hahanap ka ng maayos na bahay, tirahan, na kung saan magiging payapat, secured yung buhay ng iyong pamilya. Ikaw ang magsiset up ng kinabukasan ng iyong mga anak. Paaralin mo sila. Huwag mong hayaang hindi sila nakakapag-aral o makapagtatapos ng kanilang pag-aaral. Gawan mo ng paraan ang lahat ng kanilang pangangailangan. At ang maganda pa, kailangan tayong mga magulang, tayong mga lalaki, meron tayong mga inihandang inheritance sa ating mga anak, sa ating pamilya. So, ganun po ang pagiging husband sa Biblia. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli, salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa maging gabay ito sa lahat ng kalalakihan, sa lahat ng husband, sa lahat ng mga ama ng tahanan, upang maging maayos ang bawat pamilya na meron po sa bayang ito. Dahil naniniwala po ako, kailangan ng mga ganitong klaseng lalaki sa panahon namin ngayon. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.